medyo low ako kanina habang papunta rito. Pero habang tinitingnan ko kanina yung worship leaders, and as we sing together, ako ay naging masaya. Okay. Lalo na tinitingnan ko si Eileen ba to? Yan. Pag siya ay nagpapaawit or nasa harapan, nakangiti rin eh. Masaya. Okay. Meron din kasing gift din yan eh. Yung bang pag ikaw ay amiable, happy, yung environment din eh na-influensyahan mo. And so, praise the Lord sa buhay ni Sister Eileen. Okay, at sa lahat. Kahapon din ay nag-Bible study kami, nag-visitation. Nandito yung ating mga kapatid sa Lancaster. Kina Sister Jenny, pumunta rin tayo. Praise the Lord, At yung mga team, ako po ay humahanga sa ating team na umiikot para dalawin yung ating mga kapatiran, At kasama yan sa kanilang, let's say, spiritual gift na binigay ng Panginoong Diyos. Merong kanya-kanyang kakayanan na binigay ng Panginoon sa atin. Katulad ko, dati nangarap akong mang-aawit eh. Nag-aral pa ako ng gitara. Kaso nga lang, hindi mag-match yung boses ko at saka yung gitara. Meron din isang pastor na pagkatapos niya mangaral, then sabi niya, tatapusin ko sa isang awit. Pagkatapos niyang umawit, sabi ng mga members, Pastor, hindi ka sana umawit eh. Okay na sana yung sermon eh. Umawit ka pa kasi eh. Okay. Minsan kasi gusto natin yung talent natin lahat, Okay. Kaso nga lang, meron talaga yung gift na binigay ng Panginoon. At that's why sa focus natin ngayon is understanding spiritual gifts. At ito ay isa sa mga basics natin na tinuturo. Okay, meron tayong nung last time at sa Bible study namin sa Lancaster, nag-focus tayo sa assurance of salvation. Yung katiyakan na tayo ay ligtas. Okay, yung lesson 2 naman is about the Bible, As the Word of God, at tayo ay dapat magbasa, makinig. And then about prayer, yan yung pangatlo. Okay, yung reading the Word of God or hearing the Word of God. And then, prayer. Ang tawag natin dyan, minsan yung breathing, yung exhale and inhale. Alright? You inhale the Word of God, you exhale, okay? You pray to God. And then yung pang-apat, after that is worship. Okay, we worship the Lord. Panglima, we fellowship together. And then last meeting, ano yung last meeting? Evangelism. Okay. Ngayon naman ay sharing your spiritual gifts. Gagamitin mo kung ano yung gift meron ka. Sharing the word, evangelism, witnessing, tayo ay tinawag lahat. Pero meron talaga yung mga magaling sa evangelism na yun talaga yung gift nila na binigay ng Panginoong Diyos. Okay, kahapon sa aming prayer meeting sa mga pastors, may nag-testimony, sabi niya, ako medyo hindi ko alam na pwede pala akong gamitin ng Panginoon sa church planting. Kasi hindi ako katulad ni Pastor Jonathan Senados, kasi may isang pastor doon na masayahin, Pag napakinggan niya, may Bisaya doon, talagang kaagad-agad. Malapit yung loob niya kasi Bisaya rin siya. Yung bang madali niyang makakwentuhan yung mga tao hanggang sa ma-evangelize niya. So, meron talaga mga ganun na mga gift, yung madali silang mag-share at mapakinggan kasi magaan kaagad yung loob ng tao sa kanila. Tingnan natin ngayon on how shall we understand spiritual gifts according to 1 Peter 4:10. Okay? Ang passage natin is 1 Peter 4:10. Sinulat ito ni Apostol Pedro
para sa mga Christians at that time who were persecuted. At nais niyang i-encourage sila na mag-endure, mag-persevere, at kung anuman yung mga kaloob ng Panginoong Diyos, gagamitin nila para maglingkod. Now, titingnan po natin yung una on how shall we understand spiritual gifts. Sa next na slide, basahin natin ng sabay-sabay. Source of our gifts. At alam natin kung sino yung source. Sino nga yung source? God. Basahin natin yung passage, sabay-sabay. As each one has received a special gift, employ it in serving one another as good stewards of the manifold grace of God. 1 Peter 4:10. So, yung emphasis dito sa first na line, as each one has received a special gift. Tayo, meron tayong tinanggap. Ang context na sinasabi dito ni Peter na special gift, ito yung spiritual gifts. And then, tinanggap natin. Okay, hindi binanggit dito kung saan natin tinanggap. Pero sa isang translation, sa NLT, New Living Translation, sa next na slide, basahin natin sabay-sabay. God has given each of you a gift from His great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another. Napakalinaw sa translation na ito na ang nagbigay ay ang Panginoong Diyos. So God is the source of gifts. Kung anumang spiritual gifts meron tayo. That's why sa isang awit, tingnan natin sa next na slide. Ito ay very famous na Korean song na translate sa Tagalog na kinompose ng isang pastor. Ang emphasis niya, lahat ng natanggap natin ay biyaya. Bawat pagpapala sa aking buhay, bawat oras na meron sa buhay ko, lahat ng hakbang meron sa aking buhay, lahat ito'y biyaya ng ating Ama. Ang pagsikat at paglubog ng araw, ang simoy ng bulaklak ng panahon, bawat panahon man ang dumaraan, lahat ito'y biyaya ng ating Ama. Lahat ay biyaya, 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 magpakailanman. Wala akong maipagmamayabang sa buhay kong ito. Lahat ito'y biyaya galing sa Diyos. Can we say amen to that? Kaya kahit yung gift natin, spiritual gifts, kakayanan nating umawit halimbawa para sa Panginoon, ito ay biyaya. Galing sa Panginoong Diyos yan. Yung kakayanan natin sa music, yung kakayanan natin maglingkod, yung kakayanan natin na mangaral, ito ay biyaya mula sa ating Panginoong Diyos. Contrast naman sa isang Pinoy, nung in-appreciate siya dahil sa kanyang achievements, sa accomplishments, sa kanyang na-achieve, nagawa. Sabi dito, sana all po, grabe talaga si Lord magbigay, no? Sobra. Sana ako din sa susunod. Okay. Ito yung reply naman ng kabataan na ito. Ay, di po galing kay Lord yan. Galing po yan sa hard work ko. Hehehe. Okay, so nag-viral ito sa social media na hindi niya kinikilala ang Panginoong Diyos, yung pinanggalingan kung anumang achievement siya. And then, dahil nag-viral, nagpaliwanag siya, sabi niya, kasi napansin ko dito sa Pilipinas, whenever you get your achievement, whenever you reach your goal, bakit laging si God nakikredit? Bakit si Lord ang pinatetenkyuhan? Ikaw naman ang nagtatrabaho. Ikaw nagpapakahirap doon. It's your goal. It's not God's goal. So, ba't si God yung kinekredit natin? That's so unfair.
Guide lang naman siya sa mga gusto natin. So bakit si God yung ititink yun nyo? I just want to tell you guys that God is not a giver. She is just a guide. Okay, so makita natin na mali ang kanyang theology patungkol sa ating Panginoong Diyos. Pero maintindihan natin kasi sabi dito, ipinaliwanag naman ni Asher kung bakit hindi siya naniniwala sa Diyos na sinasamba ng mga Pilipino. At ito ay sa kadahilanang ipinanganak siya sa Thailand at elepante ang kanyang sinasamba. Okay. Elepante ang kanyang Diyos, kaya paano niya makisabi natin yung elepante yung giver sa kanya? Okay, so iba yung konteksto ng isip niya. Hindi niya maintindihan kung bakit ang mga Pilipino, pag meron tayong achievement, accomplishment, pinapasalamatan natin, wino-worship natin, pinapraise natin ang Diyos. Kasi kilala natin yung Diyos na ito. Ito naman, ang Diyos niya, elepante. Okay, paano niya nga naman mapapasalamatan yung elepante? Nakikita niya doon sa kanila, no? Okay. Pilipino siya, pero Thailand siya na ipanganak. Doon siya lumaki, lumipat lang uli dito. Okay, so makita natin na iba yung katulad niya. Hindi niya kinikilala yung Lord. Okay, na pinagmumulan ng lahat ng mabubuti, kahit yung ating spiritual gifts. At dito sa Emmanuel Christian Church, we emphasize, anumang meron tayo, ito ay regalo, ito ay biyaya, at dapat magpasalamat tayo sa nagbigay. The source is God. Can you say amen to that? Sa next na slide, sabi sa Deuteronomy 8:17-18, you may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which is swore to your ancestors, as it is today. Alright, so kahit sa ibang aspect ng blessings ng Panginoon, minsan may temptation na katulad noon, na magmayabang tayo. Okay? Pero alalahanin natin na wala tayong maipagmamayabang. Kasi sabi ng Panginoon, for it is He who gives you the ability. Okay? Yung abilidad nagmumula sa Panginoong Diyos. Now, meron akong kilalang pastor na nung nasa US siya, mapagbigay siya sa mga ibang pastor, Kaya ang tingin namin, mga mayaman siya. Pero sabi niya, hindi ako mayaman. Binigyan lang ako ng Panginoon ng generous heart. Kaya meron siyang gift of generosity, mercy ministry. Sa US, ang kwento niya, minsan ay pag may mga nakikita siyang bottle, yung mga bote na plastic bottles, nilalagay niya sa likod ng kanyang sasakyan. Pag napuno na yon, yung likod ng sasakyan niya, dadalhin niya doon sa junk shop. Pagkatapos, ibebenta niya. Ang pinagbentahan niya, ibibili niya ng sapatos at ipapadala sa mga pastor. Kaya sabi niya, God has given me a generous heart. Ang misis ko ngayon, si Lynn, kaya wala dito, nasa US ngayon. Nasa US. Nung Tuesday, umalis siya. Okay. Nakapunta siya doon because of generous giver. May nagbigay para makapunta siya doon. Ako, susunod, magbabakasyon ako sa 23, aalis ako. Babalik kami ng July 18. Makarating kami dito 20. Aaten ako sa isang conference na lahat sponsored. Kahit pamasahe ko,
sponsored. Okay. Pag nagre-reflect ako, sabi ko, because of generous givers, meron silang generous heart. Sila ay kayang magbigay para yung mga katulad ko na hindi makakapunta by my own, makapunta rin at maka-attend sa conference. Sa aking pag-aaral din, pag i-reflect ko, imagine nag-aaral ako sa UK, ilang milyon ang nagastos ko dyan sa pag-aaral ko. Pero it's because of generous people. Mula sa tuition fee hanggang sa pamasahe, meron talaga, nakita ko yung generosity ng mga anak ng Diyos. So ito ay kasama sa ability na binibigay ng Panginoong Diyos. Si Sister Marisa, halimbawa, gagraduate sa PTS. Okay. May isang elder na nag-sponsor doon every semester, every year. Nag-sponsor sa mga estudyante. At kasama siya doon sa inisponsoran. Kaya makakagraduate siya. At iba pang mga estudyante doon sa PTS. Nakita ko, meron talaga mga gifted people sa tinatawag natin na mercy ministry, giving, generosity. At iba pa, yung iba naman meron silang generous time. Kaya nilang ibigay yung time makipagkwentuhan sa'yo. Wala man silang ibigay na cash, pero yung time nila. Okay. Yung dadalawin ka nila pag ikaw ay malungkot. Okay. Eto, gift din yan. So, itong mga kakayanan, mga blessings na binibigay ng Panginoon sa atin, hindi natin ipinagmamayabang because lahat lang ito ay biyaya. Hanggang sa ma-fulfill natin yung mission natin sa mundong ito, at the end of the day, sasabihin lang natin, praise the Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Lahat ito, biyaya nyo, Panginoon. Even yung opportunity, yung privilege na tayo ay maglingkod dito sa church. Halimbawa ako, it's a privilege for me for the past how many years na ako ay nangangaral sa church na ito. At pinagtsatsagaan nyo ako. Hallelujah. Pinagpapasalamat ko yan sa Panginoon. Yung aking ability to speak, to preach, to study the Word of God, nanggaling yan sa Panginoon. At ang prayer ko, marami pa ang tatawagin ng Panginoong Diyos na mangangaral ng Kanyang salita. Kung ito ay napaka-precious at totoo, ito yung number 1 dapat na kailangan nating i-share para marami pa ang makakilala sa ating Panginoong Diyos. Marami pa ang maliligtas. Can you say amen to that? Yung pangalawa, ang spiritual gifts, service of our gifts. Alright? So, ang source ay ang Diyos. Ang spiritual gifts natin is for service. Okay, tingnan po natin yung passage natin, So, as each one has received a special gift, employ it in serving one another. Okay? Gagamitin natin yung spiritual gifts to serve one another. Right? To serve one another. Reciprocal. Right? Ang gift ko, ginagamit ko to serve you. Ang gift mo, ginagamit mo to serve us. Can you say amen to that? Okay. Kung anumang gift meron tayo, ito ay para sa isa't isa. To serve others. At ang tawag dito ay special gift. Meron kasi yung salvation as a gift. Pero ang tawag sa special gift na ito ay charisma. Charisma.
Hindi yung makarismang tao, ano? Charisma, every Christian should be employed in the kingdom of God, looking for opportunities to use our gifts. Na ang tawag dyan ay charisma. Alright? Lahat tayo binigyan. As each one, binigyan tayo. Walang hindi nabigyan ng spiritual gift. And we are encouraged na gagamitin natin ito para paglingkuran ang bawat isa. Meaning, ang term na ginamit dyan is employ. Okay. We are employee ng Panginoong Diyos. Alright? So, looking for opportunities to use, to employ our spiritual gifts. So, magandang character o puso or attitude na ano ba ang maitutulong ko diyan. Meron isang pastor na pag may gawain sa PTS magme-message sa akin, Pastor, ano bang maipaglilingkod ko diyan? Right? Looking for opportunities to use our gifts. Sa next slide, sabi ni Rick Warren, your spiritual gifts were not given for your own benefit, but for the benefit of others. Just as other people were given gifts for your benefit. Ang emphasis niya dito is, yung gift natin is for others. Kaso nga lang yung first portion, hindi ako agree. Hindi ako agree sa kanya. Sabi niya, your spiritual gifts were not given for your own benefit. Right? Kasi sa totoo lang, mabe-benefit ka rin sa gift na binigay ng Panginoon. Halimbawa, di ba pag ginagamit mo yung spiritual gift mo, umaawit ka o ako nagpipreach, meron din akong fulfillment, meron akong joy. Di ba benefit sa akin yon? That I feel happy. Okay, pag ako'y umaawit, masaya ako. Hindi ba benefit sa akin yon? Benefit sa iyo yon na ginagampanan mo ang iyong yung gift mo para sa Panginoon, and you feel happy and fulfilled, you are benefited. Alright? Pero pwede natin i-qualify ito. Your spiritual gifts were not given for your own benefit only. Okay, so yun yung qualification natin dito na hindi lang ito para sa atin, pero para din sa iba. Can we say amen to that? Right? At yung paglilingkod natin, we are going to use it to serve others. Reciprocity. One another. Right? Hindi po maganda yung ako lang yung nagbe-benefit. Wala akong maiko-contribute. Kasi iba-iba yung gift natin. We should use kung ano yung gift meron tayo to benefit others also. As we benefit from them. Alright? Pangatlo, basahin natin ng sabay-sabay. Stewardship of our gifts. So ito yung pangatlong S. So source, service, and stewardship of our gifts. As each one has received a special gift, employ it in serving one another as good stewards of the manifold grace of God. Tawag dito, stewards. Meaning, sa next na slide, we are managers, we are caretakers, not owners. Okay. Kahit yung boses natin na regalo man yan, ang ganda-ganda, pwedeng bawiin din yan ng Panginoon. Yung kakayanan natin, pwedeng bawiin din yan. Meaning, hindi talaga atin. So, we have to manage. We have to take care kung anumang gift na binigay ng Panginoong Diyos. Sabi ng isang theologian, si Arndt, this truth is a remedy against spiritual pride, namely, that none should account himself better before God than others, though perhaps adorned with greater gifts and endowments.
pag tayo ay mas gifted, halimbawa, ang sabi dito, dapat wag nating ipagmalaki, wag nating tingnan na mas malaki tayo, mas gifted tayo kaysa iba in front of the Lord. Kasi ang tendency pag ang mga talented people or gifted people ay yung pride, which is dangerous. Kaya kung tayo ay merong gift na binigay ng Panginoong Diyos, wag natin itong ipagmalaki. Right? Next na slide. Stewardship is about using all we have for God's glory and advancing His kingdom. It is a holistic approach to life that sees every aspect of our existence as an opportunity to honor God. Right? So, meaning, yung gift natin is for the glory of God. We have to manage, we have to take care, hindi atin ito, i-manage natin at gamitin natin for the glory of God. Yan po ang mga stewards. Ano? Pinapasaya po natin ang Panginoong Diyos dahil meron tayong gift. Halimbawa, binigyan tayo ng gift of singing. E di ahawitan natin ang Panginoon. Pupurihin natin ang Panginoon. Sa next na slide, makita natin dito yung the parable of the talents. At alam natin yung kwento na may binigyan ng 10 at may binigyan ng 5 talents and then pinalago nila. Pero may binigyan ng 1. Okay? Ang ginawa ng 1, hindi niya ginamit, ibinaon. Right? So isa sa mga lessons sa parable of the talent na ito, if we are managers or caretakers of the gifts na binigay ng Panginoon sa atin, don't waste your spiritual gifts that God has given you. Huwag mong ibaon. Huwag mong sayangin. Okay? Ilan taon meron tayo sa mundong ito? Sayang naman kung ang ganda ng boses mo, hindi mo ginagamit. Walang nagbe-benefit. Sayang naman kung ikaw ay gifted na magaling sumayaw, pero hindi mo gagamitin yan sa Panginoon. So, don't waste your gift, spiritual gifts. Ang panghuli, basahin natin sabay-sabay, several gifts in the body of Christ. Marami po yan. Sa passage natin, ang tawag dyan is manifold grace. Right? Pag sinabing, sa next slide, pag sinabing manifold, many, marami, several, various. And then, ang emphasis nito is unlimited in abundance and application. Ang church ay binigyan ng Panginoong Diyos ng unlimited, abundant gift. Marami yan dito sa church natin halimbawa. Kaya hindi pwede yung sasabihin natin na ako lang yung kailangan. Hindi po yun. Or ikaw lang. Alright? Or kung wala ako dyan. Hindi po. Pag wala tayo dito, may ipapalit ang Panginoon. Can you say amen to that? Alright. Wala tayong maipagmamayabang kasi simbahan, Church of God ito. Privilege na meron tayong gift na binigay niya at gagamitin natin. Pero pag hindi, God will raise others also. God will raise others para magamit. Now, yung as each one, lahat meron. Hindi pwedeng sabihin mo wala kang gift. Kailangan alamin mo na meron ka. Kaso nga lang, kailangan mo i-discover. Katulad ko noon, tinanong nila, ano ba yung gift mo? Noon, ang gift ko lang, ang inisip ko, sabi ko, maybe ang gift ko is yung friendly. Nung bata-bata kasi ako, kabataan ko, friendly ako eh. Friendly. Okay, dahil ako'y friendly, pwede akong mag-share ng Word of God sa kanila kasi friendly ako eh. Yun yung aking naisip noon. Alright. Sinubukan ko rin na
maybe ako rin ay singer, kaso nga lang hindi talaga eh. Musician, hindi talaga eh. Okay, nag-try din naman ako tumayo sa harapan. Kaso nga lang ang song leader tumitingin sa akin kasi ang boses ko kung saan pumupunta eh. Okay. Ibig sabihin, trinay ko rin. So, if you want to discover your gift, you try others. Hanggang sa, okay, nag-aaral ako sa seminary. Ni-raise ako ng Panginoon as a teacher, as a preacher. E paminsan-minsan nagsusulat din. Okay, so ito yung akin nakita na, okay, meron akong gift. Hindi man katulad ng iba, meron din akong gift na magagamit para sa Panginoon and to serve others. Alright? Sa next na slide, ito po yung translation na isa. God has given each of us a gift from His great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another. And then sa next na slide, makita natin yung iba't ibang spiritual gifts. Sa Romans, binanggit yung exhortation, giving, leadership, mercy, prophecy, service, helps, teaching. Kahit pala matulungin, spiritual gift yon. Sa 1 Corinthians, administration, apostle, discernment, faith, healing, helps, service, knowledge, wisdom, miracles, prophecy, teaching, tongues, interpretation. Yan yung mga spiritual gifts. Dito naman sa Ephesians, apostle, evangelist, pastor, prophecy, teaching. Sa 1 Peter, service and speaking. Alright, so may mga binanggit silang mga spiritual gifts. Whatever gift meron tayo, ito ay galing sa Panginoong Diyos. Can you say amen to that? Ito ay dapat gamitin natin to serve one another. Can you say amen to that? And then kailangan nating i-manage yung gift na meron tayo. Huwag nating sayangin, huwag nating ibaon or huwag nating abusuhin or yung gift na binigay ng Panginoon sa atin. And then panghuli, we have to understand that there are several gifts in the body of Christ. Hindi lang po tayo yung gifted. Lahat po tayo ay gifted children of God. Can we say amen to that? Basahin ko yung 1 Corinthians 12:14 hanggang 27. Kasi ang gandang illustration ni Paul, yung pagkakaisa. Iba't ibang bahagi ng katawan, pero iisang katawan. Iba't iba, even yung gift, pero iisa ang katawan ni Kristo. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng iisang bahagi lamang. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan, hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tenga, hindi ako mata, kaya't hindi ako bahagi ng katawan, hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung puro tenga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Subalit, inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi iyan maituturing na katawan. Ngunit ang totoo'y marami ang mga bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. Hindi rin naman masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging parang mahihina, ang siya pangang kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi gaanong kapuri-puri ay pinagukulan ng higit na pagpapahalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ang siya nating higit na pinapahalagahan. Hindi na ito kailangan gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Ngunit nang isaayos ng Diyos ang katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging hindi gaanong marangal upang hindi magkaroon ng pagkakabahabahagi. Sa halip ay magmalasakit ang bawat bahagi sa isa't isa.
Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinaparangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kayo ngang lahat, ang iisang katawan ni Kristo, ang bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Can you say amen to that? Tayo po mga kapatid ay kabilang sa katawan ni Kristo. Can you say amen to that? Dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, iniligtas tayo at naging bahagi tayo ng kanyang katawan. Pag hindi natin naranasan yung kaligtasan ni Kristo, hindi pa tayo bahagi ng katawan, kaya hindi pa natin masyado maiintindihan. Pero pag tayo ay talagang Kristiyano, na-experience natin yung pagpapatawad, pagliligtas ni Kristo, masaya tayo na makikibahagi sa gawain ng Panginoon. Kasi sabihin natin, wow, kasama ako sa katawan ni Kristo. Hindi ako others. I belong. And so we look for opportunities para makibahagi sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Can you say amen to that? Gusto kong tingnan yung last slide. A story of 3 brick players. May kwento dito nung inaayos yung St. Paul's Cathedral sa London nung nasira. Pagkatapos inaayos, si Christopher Warren, na-observe niya yung 3 trabahador, yung bricklayer, kumbaga nag-hahalo block. Tinanong niya yung isa. Sabi niya, ano ang ginagawa mo? Ito, naghahalo block ako. Yung isa naman, tinanong niya, ano ang ginagawa mo? Ito, nagtatrabaho ako, gumagawa ako ng wall para meron akong sweldo para sa aking pamilya. Yung pangatlo, tinanong, anong ginagawa mo? Gumagawa ako ng katedral. Okay. Ang laki ng kanyang tinitingnan, katedral. Bahagi siya sa paggawa ng katedral. Tayo mga kapatid, anumang maliit na ginagawa natin, contribution natin yan sa kingdom of God, sa kaharian ng Diyos. Can you say amen to that? Huwag nating maliitin yung ginagampanan natin. Pag ito ay ginagawa natin para sa Panginoong Diyos. At ang sabi niya, lahat tayo, pagpapalain niya sa ating paggawa. Ito na ay pagpapala, pero lalo pa tayong pagpapalain. Katulad ng parable of the talents, yung nabigyan ng 5 at nabigyan ng 10, nung ginamit nila, lalo pang pinarami. Lalo pang nagamit sila. Tayo po ay manalangin.